Then joke lang. Ang dami-dami pwede ka na mag-check. Ang dami-dami mag-search ka lang gamot. Truth tables. So negate ng P implies R. Tapos may OR disjunction then Q. So remember guys, kapag may tatlong variable dyan, meron ka dyan 8 rows. 8 rows. Nasaan yung 8 rows natin? 8 rows. Ay, iba pala yan. Bang bang. So paano natin malalaman kung ilan yung rows? So bali guys, meron tayong formula kasi dyan like 2 raised to n. So yung n natin nakadepende siya sa number of variables mo. So remember, meron kang P, R, tsaka Q. So bali, magkakaroon ka ng 2 cube, which is 2 times 2 times 2. That is 8. So magkakaroon ka ng 8 rows. Thank you for the rows. Ay. So bali, magkaroon tayo ng P, R, tsaka Q. So lagay lang tayo ng true, 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 false, true, false, true, true, false, false. Yan na yan. Then gusto mo na mag-start ka sa puro false, pwede rin. Or false, 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 true, false, true, false, false, true, true. Ganun siya ginagawa. So ngayon, meron tayo kasi ditong P implies R. So ano ba ibig sabihin nun guys? If P then Q, if P then R pala. So ngayon, paano natin gagawin yun? Ano ba sabi sa if P then? Ano ba sabi sa if and then? Diba sabi sa if and then, ano ba? Na kapag true yung premise ba yun tawag dun? Tapos yung conclusion, true din. True yun. Then basta yung mamamali lang to guys sa if, P, and then kapag true siya tapos naging false siya sa pangalawa, sa conclusion. Katulad na ito. Kasi ang kailangan natin P tsaka R, diba? So bali disregard mo tong Q. Dito ka lang titingin sa P tsaka R. So basta kung true siya dito guys, tapos nag-false siya dito sa pangalawa, yun na yung magiging false. Kasi pwede siyang false then naging true. May mga instances na ganun. So which means, para maintindihan, sana ba yung pantakip natin? Wala, hindi ko makita yung ballpen na isa. Anyways, bali PRR lang, diba? So P, kung true to parehas, true na to dito. Kung true dito, true rin. Pag naging false, true siya dito, tapos biglang nag-false. False siya dun. Then true, then naging false. False din. False, tsaka false, true yan. Then false tsaka false, true rin. Then false tapos naging true. Ito true to guys. Then false, true, naging true. So ngayon meron ka ng P, if P then R. So punta tayo sa negation ng P. So total meron na tayo dito guys na if P then R, ini-negate mo na lang. Ibig sabihin kung true to dito, hindi dito sa case na to magiging F na siya. True to magiging F na rin. False to magiging true siya dito. False to magiging true siya dito. Magiging false, magiging false, magiging false, magiging false pag negate. So ngayon meron ka na neto. Pagdating naman sa disjunction guys, copy mo lang yung etong P, tapos yung R, tapos ito na yung pinaka problem, para lang din siyang ano guys, set sa sets. So meron ka na nito guys. So titignan mo yung Q mo. Ito yung Q natin, di ba? So basta guys sa pag disjunction, basta meron diyang true, true na yan. So meron ditong F, tapos may true dito. So ibig sabihin true yan. Then may F, tapos F din, edi false yun. True, true na yan. May true, basta may true, true yan. True dito, true rin siya. Then F, tapos F, so false. False, then true, edi true. Then false, false, edi false. False, true,
false. Ito yung magiging final answer natin kasi ito yung hinahanap. So kapag guys may mga false dyan, ibig sabihin hindi yan tautology. May natawag kasi tayong tautology. Pag tautology guys, puro yung true. Ayun lang, ganun siya ginagawa. Ayun lang, ito na yung sagot doon sa quiz. Contingent, hindi ko alam tawag. Basta di yung true. Pag hindi tautology, contingent pala tawag doon. ML na. Tara. Sige, let's go. Ano yan guys? Main na ako sa mga keywords. Hindi ko alam ba't ang galing ni may mat-enthusiast sa mga ganyan Pero hindi, ang alam ko lang talaga yung concept guys. Pero hindi ako marunong ng mga ng mga tawag. Hindi ko alam. Mahilig lang talaga siya mag-solve actually. Kaya ako nag-math. Sabi ko sa ate, gusto ko lang mag-solve. Nag-math ako. Sabi ko dati, nag-aaral. Gusto ko lang mag-college. Ayan lang, gusto ko lang. Ayun, nakatapa ka sa college. Gutom. Sabi ko, ay nag-pandemic. Magka-date ba ako? Stop na lang ako. Tapos, ayun. Hindi, gusto ko lang talaga. Actually, dapat ako technology dapat ako Technology ba yun? Ano ba ako? FSM? Ayun yung napasahan ko actually. Mag-history na naman ako. Mag-history tayo ba nag-ML? Ako talaga ngayon guys, gusto ko na lang maging tambay. Tambay na nga Di bawal ka maging tambay, Sir AJ. Ano dapat? Ako, mat talagang gusto ko. Tuusin. Gusto ko na mag-solve. Yun na yung purpose ko dati. Gusto ko na mag-solve. Tapos pagdating doon, puro reporting. Jesus Mariusep. Hindi, gusto ko lang talaga mag-solve talaga. Math. History of math. Meron dyan history of math. Pero madali lang to guys. Ang first choice, di ba 3 choices dati? May, siyempre pagka-graduate nyo lang, kayong magkakaklase, magkakasama nyan, di ba? Tapos, sabay-sabay kayong magpipill up. Sabihin nyo, uy, anong first choice mo? Anong kinuha mo? Di ka madadala ka ng tukso ng kaibigan. Mapi-peer pressure ka. Di nagkuha silang accountancy. Di accountancy rin first choice ko nun. Buti hindi ko napasahan. Kasi nakita ko siya guys, nag-aaral na ako nun. Nakikita ko yung mga accountancy students. May hawak na libro ganito kakapal Yung libro nila na hawak-hawak. Tapos habang nakikita ko sila, sabi ko, buti hindi ko napasahan yun. Mahirap yung accountancy, babasahin mo yan. May mga dara-dara silang libro na malaki. Naano ako na tawag dito na peer pressure lang. Pero math talaga. Second choice ko yung math. Tapos third choice ko yung FSM. Naka-open na ako. Open na kami ni Limited 1 star na lang. Top 1. Top 1 Top 1. Top 1. Top 1. Top 1 pala si Limited CE, mahirap yung engineering. Mga pusa sa amin. Are you also let your student test the validity? Hindi naman ako nagtuturo. Dito lang ako nagtuturo kung anong concept yung gusto nilang matutunan. Sir Luke. Tinuturo ko lang yung mga alam ko dito. Sir Ina. Ito natin si Sir Ina. Si Sir Jake nandito guys. Sir Jake, pasok. Di ka maglaro, Sir AJ. Ayaw mo na Ilang star ka na lang ba? Three star pa rin. Buong maghapon ka naglaro, wala nang dagdag. Oh my goodness. Ano yung fractal? Hindi ko alam. Can you please also include by conditional sa example mo para makita natin if valid yung argument?
Di ba pag biconditional, ano yon? Pag parehas true tsaka parehas false, doon lang siya magto-true. Pero try natin. Di ko lang sure eh. Ayun ang pagkakaalala ko. So let's see. So anong gagawin ko dito? Kaya nga, if and only if, may pattern naman kasi doon. Kaso, kung ito yung gagamitin natin guys, paano natin gagawin yan? Ayan may Sir G. Anong gagamitin natin na nakalagay dito? Nagpo-false po siya as long may isang false na po. Ganun naman yung pattern. Pero basta parehas, ang pattern ko naman doon, basta parehas true, parehas false, yun yung magiging true. Di ba ganun yun yung biconditional? Kapag ganito, kunyari dalawa lang yung given. Di ba ito lang naman yung magiging true dito? Ibig sabihin false din to. Sabi mo kasi kapag may isang false, false na eh. Pero pag parehas false, true yun eh. Alam ko eh, pagkakatanda ako. Hindi valid yung ano, yung kapag may isang false, false na. Kasi may dalawang false, true yun eh. Di ba? Try natin para magets. So meron tayong P implies Q. So sabi natin if P then Q, kapag tawag dito, diba sabi ko kapag magpo-false lang siya dito guys sa F, kapag to tas naging false, dito lang siya magpo-false tas puro to true. So pag binaliktad natin yan, Q tapos F, P. Nasaan si Sir AJ na wala? Start na kayo guys para ma-start na. Nag-start na nainip si Sir Jake. So kapag Q and F naman, pabaliktad naman. So kung true to, true pa siya papunta dito, true yun. So kapag false, then naging true. Eh di true yun, pwede yun. Pero true naging false, magiging false. Then false, tapos false, magiging true siya. Tapos eto guys, at atin sinasabi niya na iaano mo yung P and Q kapag may isang true, kapag isang false. Tama naman pag pinrove mo siya, pero may pattern naman kasi. Naging false to, tapos true siya. So ibig sabihin niya guys, kapag parehas true, true yun. Pag parehas false, true rin. Ayaw naman tayo isali niya ni Yori. Ayaw matalo niyan. Gusto niyan laging panalo. Pero ganun siya ginagawa. So ito yung proofing niya. So yung concept kasi niyan guys, pag sa conjunction, tatlo lang tayo. Sige kayo, tatlo na lang. Wala naman sasali. Ingay ng pusa. Basta sa conjunction, ito guys, yung sa P then Q natin, kapag end kasi true lang to kapag parehas true. Yan to, parehas true, true lang siya dun, puro false na to. Then kapag naman P or Q, basta may isang true yan, true yan. Ibig sabihin ito lang siya magko-false, dalawang false. Ito na yung conjunction, biconditional. Then ganito siya. Hindi ko alam kung na-gets nyo eh. Pero ganun din guys. Actually may pattern yan.